Magandang buhay sa atin dyan lahat. Ito naman ang inyong lolang makulit na babalik. O ayan, nagmumukbang tayo ng okra. Alam niyo naman ako, gulay is life. Nakakita ko niyan sa palengke last Saturday. Ang mura ng okra niya, kaya nakabili ako kalahating kilo. Kung alam ko lang na ganun kamura, sana dinagdagan ko pa. Kaya lang nagmamadali ako, kaya hindi ko masyadong napili yung mga medyo mura-mura. Kasi pagka makunat na, di ba, yung hindi na nababali ang dulo, hindi mo na rin pwedeng kainin, matigas na yon. Medyo serious ang lola niya sa pagkain. Dahil ka-opera lang ang bibig niyan. Hindi makadaldal. Dahan-dahan din ang kain. Yan naman, fish nuggets. Sa bagay, 3 days ang sinabi sa akin ng doktor na liquid. Ngayon ay nakalagpas na ako sa 3 days, pwede na tayo sa solid. Kaya nakakain na tayo ng fish nuggets at saka ng okra. Yung okra, sinasawsaw ko sa suka na may bawang na dinikdik. At nilagyan ko rin ng konting paminta. Ang sarap niya. Promise, ang sarap talaga ng okra. Pinirito ko lang sa sandali. At yung nakikita nyo naman sa harapan ko, toast na nilagyan ko ng tuna and egg. Yan ang parang pinaka rice, carbohydrates, protein, dahil nandoon yung protein sa itlog at saka sa tuna. Masarap siya, guys. O ayan, nalaglag pa. Pero kukunin ko yan, kakainin ko. Hindi naman nalaglag sa sahig, sa ibabaw naman ng lamesa nalaglag. Kaya kakainin ko yan, hindi ako maarte. Hindi nga lang ako dumadaldal dahil ingat ako sa pagkain ko. Nakita nyo naman, medyo may kabagal-bagalan ng konti. Dahil nga, ka-opera ko lang sa aking bibig. Oo guys, sa bibig tayo na-operahan para hindi tayo makadaldal. Pasensya na. Yun talaga ang nangyari sa lola nyo. Na-operahan tayo last Monday sa bibig. Kasi may tumubo sa aking lips. Dahil paribasa nga, pustiso na yung ating ipin, nakakagat ko yung labi ko. So, nagkaroon siya ng new forma sa labi. Yun ang pinatanggal ko, pina-opera ko. Natanggal naman siya, awa ng Diyos, okay na. So, ayan. Tignan mo. Gusto mo ba yan? Kung ayaw mo, edi wag. Ako ang kakain. Kausap ko dyan si Lolo. Siyempre, dalawa lang naman kami sa bahay. Kumakain na rin siya ng kanyang food. Hindi kami halos parehas ng kinakain. Buti nga ngayon hindi na siya nagrereklamo. Pinababayaan na niya ako kung anong gusto kong kainin. Dati-rati talagang pinipilit niya akong kumain ng marami. Ngayon hindi na. Hinahayaan na niya ako kung saan ako masaya, kung anong gusto kong kainin, kung marami o konti, huwag niya na akong pakikialaman. Dahil doon ako happy. Hindi ko siya pinakikialaman kung anong gusto niya kainin. Kaya, ayan, parehas kaming happy ni Fabio. Kala mo, ang lalim ng iniisip ko, no? Nanonood lang ako ng TV niyan habang kumakain. Pero nag-iingat ako. Dahil nga yung labi ko, baka mamaya makagat ko, may tahi pa. Natahi din siya. Buti hindi sinara ang bibig ko. Char! Lalong mas masakit kung tinahi ang aking bibig. Hindi naman siguro. Bilang tumubong na yung forma sa aking lips, ang kanilang tinahi. Siyempre, tinanggal yon. And then, hindi naman nila iwanan nakabukas yun. So, kinakailangan tahiin. After 9 days, babalik ako para tanggalin yung sinulid. Hindi Wrangler style ang kanilang ginawa. Levi's yata. Charot. Levi's. Ang sarap talaga ng kain ko dito. Kahit pa sabihing dahan-dahan. Na-enjoy ko talaga yung food. Lalo na yung ating sandwich or toast. Dahan-dahan kasi nga syempre, may bagong tahi ang bibig. Mamaya makikita mo. Kaya panoorin mo lang. At ipakikita ko rin. Isoshow ko sa inyo kung nasan yung tahi. Kaya ituloy mo lang ang panonood para makita mo, ha? Okay?
Pinipira-piraso ko na minsan yung tinapay. Kasi nga pagka sinalpa ko lahat sa bibig, parang hirap akong kumagat, parang natatamaan yung pinaka-wound ng labi. Kaya pinipira-piraso ko or hahatiin ko kung saan ako nakahati, doon ako kakagat para mas madali ipasok sa bibig. Kinakausap pa ako dyan ni Lolo kung ano raw pakiramdam ko at kung masarap daw ba yung aking kinakain. Siyempre, sasabihin ko, yes, of course. Dahil kung hindi masarap to, hindi ko na siya kinain. Iniwanan ko na lang sa lamesa. Nakita mo naman yung okra at saka yung fish nuggets. Na-gerbos ko na. Ubus na siya. Ito, malapit-lapit ko na rin maubos yung aking toast. Ang sarap niya. Bukas kasi igagala ako ni Lolo, birthday ko. So, itinreat niya ako ng outing. Maghapon kaming wala sa bahay. O, ayan, medyo napuno-puno na yung aking kinain. So, kinakana natin ng pantulak. Water lang tayo dyan. Water. H2O. O, ayan na yung aking labing tinahe. I-zoom mo na lang para makita mo, ha? O, ubas muna tayo. Huwag niyong isipin na sunod-sunod ang subo ko dyan sa ubas. Dahil siyempre, inedit ko na. Kung hindi ko i-edit, ang haba niyan. Ang tamis ng ubas na to, seedless. Madalang din ako makakita ng ganitong klaseng ubas. Kaya naman, pag nakakita ako, bumibili ako talaga 2 kilo. Ito naman ang ating kakainin, pakwan. Sa ngayon, hindi na masyado masarap ang pakwan. Patapos na kasi ang season, medyo taglamig na dito, hindi na masarap ang pakwan. Ito na siguro ang pinakalas na kain namin ng pakwan. So I hope guys, hanggang dito na lang.